Doon package, ikagugulat mo dahil nakatago ang droga sa kanin. So kung hindi mo susuriin, hindi mo makikita yung droga, makikita mo lang kanin. Isang modus operandi ang natuklasan ng mga otoridad nang maaresto ang isang Vietnamese national sa isang drug bust operation sa Makati City. Martes nang isagawa ng Organized Transcrime Division ng National Bureau of Investigation ang operasyon laban sa magkapatid na Vietnamese. Nahuli ang 18 taong gulang na Vietnamese sa kanilang condominium unit sa Makati City. Samantala, nakatakas naman ang kanyang nakatatandang kapatid na mayroon na rin palang kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Pagdating natin doon, nakatakas na yung kasama niya. Pero doon pa rin, nakita natin, nakabulat-lat naman doon sa kondo yung iba pang mga droga. Na ketamine, ecstasy at meron pang vape na droga. Ayon sa mga otoridad, hindi basta-basta nakikipagtransaksyon ang mga sospek at pawang mga Chinese at Vietnamese ang kanilang mga parokyano. Nakikipag-ugnayan lamang ang mga ito sa pamamagitan ng messaging application na Telegram dahil mas madaling mabura ang mga mensahe dito. Ating sinusuri yung ating controlled examination ng kanyang cellphone. Wala na po yung, maski po yung doon sa ating side, sa undercover agent, nabura po agad yung mga messages. Buti na lang po tayo well-documented yung ating operations. Nag-aalok din ang mga ito ng mga babae bilang pag-engganyo sa kanilang mga parokyano. Along with the illegal drugs kasi yung kanilang ginagawa is nag-o-offer ng babae. So parang nagkakaroon ng party dahil may babae, tapos meron ding illegal drugs. So nung ating entrapment, meron mga babaeng nag-iintay doon sa Sogo, sa Pasay City, kung saan dapat magkakaroon ng abutan ng dangerous drugs nga, ng ketamine at ecstasy. Nakumpiska sa sospek ang iba't ibang uri ng droga, gaya ng ketamine, ecstasy at beat drug na may kabuuang halaga na 660,000 pesos. 2 babaeng Vietnamese din ang na-rescue ng NBI. Ayon sa NBI, 2 taon na sa bansa ang magkapatid na Vietnamese, ngunit tourist visa lamang ang hawak nito. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.